March 30 pa lang, tatandaan ko ay gumawa na kami ng written statement ang lahat ng University Student Council sa UP Mindanao sa mariing naming pagtutol sa Memorandum of Agreement na kung saan ang ROTC ay muling bubuhayin at ito ay magiging in partnership na sa Philippine military o sa Army. Nung mariing namin tinututulan ang Memorandum of Agreement, una sapagkat hindi ito nalaman ng mga estudyante, hindi namin alam kung ano ang nilalaman ng Memorandum of Agreement at sa tingin namin isa ito sa kanilang paraan upang patahimikin ang mga estudyante. Ito ay paraan, isang represibong polisiya upang kanilang mapigilan ang dumadaming bilang ng mga estudyante na namumulat sa UP Mindanao, ang dumadaming bilang ng mga estudyante na nagiging mulat na hindi na lamang basta pwedeng magpasa ng mga polisiya tulad ng academic calendar shift at ng GE reform na hindi namin nalalaman at hindi namin pinagsasang-ayunan. Kami po sa alyansa ng mga aktibong kabataan ng UP Mindanao ay mariing na tumututo sa GE reform at ikinukondena po namin ang naging desisyon ng ating administrasyon na ipasa ang polisiya ng GE reform of 2016. Kahit na malinaw na sa simula pa lamang ay ito ay tinututulan na ng mga estudyante. Nanawagan tayo ng Occupy Atrium. Kasama natin ang mga estudyante, nasa harapan tayo ng bawat estudyante nagpapaliwanag ng mga guro upang ipaliwanag sa kanila kung bakit natin tinututulan ang GE reform. Dahil nakita natin na itong GE reform ay hindi lubos na makakatulong sa mga scholar ng bayan. Bagkus, ito ay nagpo-promote ng isang kolonyal na klase ng edukasyon. Sa tingin natin, nawawala ang tatak UP, no? Dahil ang edukasyon na ating napoproduce ay talagang hindi lamang basta nag-aaral. Tayo ay nationalist at tayo ay holistic tumingin sa pag-aaral. Kaya naman uli, ang anak UP Min ay tumitindig laban sa GE reform at anumang klase ng kolonyal na edukasyon at kinukondena natin ang naging polisiya sa pagpasa ng GE reform dahil gusto natin ang nationalist, mass-oriented, scientific at holistic na klase ng edukasyon. Malinaw po ng edukasyon sa Universidad ng Pilipinas ay komersyalisado. Tayo ay malinaw na pinapabayaan na ng ating gobyerno sapagkat ito ay nakaangkla sa plano pa lamang ni Aquinos sa simula pa lamang ng pag-upo niya sa posisyon sa ilalim ng roadmap to public higher education reform na kung saan ay gusto nila na maging self-reliant, self-sufficient ang mga state universities and colleges tulad na lamang ng University of the Philippines. Kahit na malinaw na nakasaad sa ating batas, Article 14, Section 1 to 5 ng edukasyon ay karapatan at responsibilidad ng ating pamahalaan na pag-aralin ang lahat ng mamayang Pilipino sa lahat ng antas, hindi lamang sa elementary at secondary education, kung hindi pati na sa ating kolehiyo. Malinaw po na tayo ay pinapabayaan at gusto nila na maging dahan-dahan na maging private institution. At ito ay isang nakakatakot na mukha para sa Universidad ng Pilipinas sapagkat tuluyan nang mailalayo ang mga scholar ng bayan sa sambayanan na tunay na nagpapaaral sa kanila. Bonifacio? Garb. Free education. Mani. Nagmamahalan kaming dalawa. Mahal ako.